Echo. I'll be very, very honest at this point. Hanggang ngayon, masakit pa ang loob ko sa'yo. Sa'yo. Bakit? From the night na nag-vote off ako, hanggang ngayon. Bakit? Alam niyo ba kung ano tinanggal niyo sa akin? Tinanggalan niyo ko ng pangarap. Pangarap ko para sa pamilya ko. Amanda, I trusted you. Alam niyo ba kung gaano kasakit na pagka-turn ka na wala kang nalalaman? You told me you asked. Maging honest ka na. You did it. So, hindi ka honest. Jeff, exposure? Ay, wow, girl! Galing mo din. Jeff, ikaw ba yung tipo ng tao na may sariling desisyon? Sige ba? Ngayon, ang masasabi ko na oo, meron na akong sarili kong desisyon. Meron na akong kailang marami ka nasaktan. Hindi lang malinaw talaga sa isip ko eh. Sinabi mong mabait ka. Do you listen to us? Yes, I think I'm mabait, but at the time, circumstances, sa'yo hindi ako naging mabait nung ginoso ko ka. Alam mo, Amanda, ikaw yung tipo ng tao na akala ko mapapagkatiwalaan. You were telling people na si Charles yung pamilya, but honestly, right now, I think you're the pamilya. So, I don't care if people will say na si Jeff and Amanda lang ang tinitira ko ngayon. Kasi honestly, kayo lang naman talagang nakakakit ng sobra sa akin. Tinanggalan niyo ako ng isa. Tinanggalan niyo ako ng pagkakataon. We both know that. Shit. Kailangan ko lang ng 3 rason sa bawat isa sa inyo. Bakit kaya dapat ang hindi ko survivor? Hindi man ako physically kasing nakas niyo. Pero, lumaban din naman ako eh. Para pareho lang yung natin ibigay ng effort. Nagkataon lang. Yung talagang malakas kayo sa akin. Pero, like you, kumain sa gubat. Umihiling ako sa gubat. Natulog din ako katabi niyo. Nag-suffer ako ng mikmik bites. Kapag kailangan niyo ng tulong, kumita ko sabi, kailangan mo ng tulong. Nagpapaturo ko paano magbukas ng buhay. Nagtatry akong matuto. So, in a way, na-survive ko din tong survivor na to. So, yun nga lang, hindi sa standards nyo, pero kung titignan mo yung standards ko, sobra-sobra naman. I mean, kung sa level ko, sobra-sobra na yun. May sinigap Yes, buong Pilipinas. Ang i-represent mo. Ayun na nga eh. Yung sinasabi ko, parang kung sa level nila is sobra-sobra na to, sa lahat ng strength, pinilit ko pa rin na ibigay, pinilit ko pa rin na kung anong ginawa nyo, magawa ko din. Siguro naman yung nakita kong paglampas dun sa mga challenges na dapat mong lampasan sa aning na tao para makapunta rin ka sa marriage. Kaya sapat na nagpapakita ng lakas ko. Sa tingin ko, kahit pa paano, kahit konti lang, makita yung nag-disagree. Pinakita ko yung lakas ko, pagdating sa challenges, binigay ko lahat. At may proof naman ako, sinagawa ko yun. Pinakita kong matatag ako, same sa challenges, sa endurances, at sa paupakan, nandito ako ngayon. Parang kung wala ako nun, hindi ko maaabot to. Kaya lang, syempre, marami akong napagkaan. At lalo kami. Isa ka doon sa talagang napagkaan. Thank you, Echo. Sean, you're up next. Tanong ko para kay Amanda at kay Jeff. May nasabi si Paolo dati, tinanong kayo nung saan nyo gagamitin yung 3 milyon. Narinig ko sa inyong dalawa na pambayad nyo ng utang. So gusto ko lang sana malaman yung utang na sinasabi ninyo kung saan nyo ginamit yung utang na yun. Sa natin kay Amanda. Yung utang sa pagpapaayos ng bahay. The rest naman ng money, gusto kong mag-start ng chicken farm. Ayoko nang maging care provider yung mom ko kasi nga sinasabi niya ayaw niya nang mag-alaga ng matatanda. So, gusto ko, ayoko nang magtrabaho yung mom and dad ko. Parang gusto ko, it's my turn kasi matanda na sila. Ay, gusto ko ako naman, gusto ko bumalik na sa dito. And like, just to prove that I can do it. It's my turn na. Like, you don't have to do that anymore.
Gusto ko option lang para sa kanila yung magtrabaho. Ayoko nung lang magtrabaho. So, yung utang ko noon, part doon is yung investment. Dahil sa trabaho ko, kailangan ko kasi syempre, pampaayos. And yung pangalawa doon, kaya alam ko nagkautang is kasi yung pera na tinatandan ako sa Santa Rosa, na yun ang ginagamit ng parents ko, pang gastos, para pang-ipon sa bahay nila, inuutang ko lang yun sa bangko. Kaya usually, yung iba doon is para makasurvive ako. Kasi, yun na nga, dahil ito lang yung kinikita ko sa modeling lang, na hindi naman fixed. Si Justine. Halos nagkausap lang tayo nung sa Supper Ride. Akala ko yung Justine na nakilala ko sa camp, yun na yun. Pero nagulat lang ako kagabi. Yung last survival concert, parang ito ba si Justine? Hindi ito yung nakausap ko. Bakit? Parang masyado yatang iba. So, sino ba yung Justine ng last tribal concert? Yung ba yung tunay ni Justine? Yung last tribal council ng Justine na nakita mo. Sa tingin ko yung Justine na nakakamdam din ng panlulok. Kung paano mo rin nakita mo. Yung Justine na nakilala mo sa Chapter High, hindi ko kami siya. Nagkataon lang na, kasi parang, madali kasi ako maniwala eh. Pag nakamit ako ng isang tao, lahat ng tiwala ko binibigay ko 100% without a doubt. Kasi, deserve ng tao na yun, na makuha yung tiwala ko. Ikaw na rin magkakapagsabi, ano yung pakiramdam na naloko ka, na parang binitray ka, ganun. Kasama lahat ng pressure, stress. Tapos parang totally drained me. So parang naano ko na wala ako sa sarili. Pero hindi ko naman pinagsisisihan kasi dahil doon, nailabas ko lahat yung gusto kong sabihin. Hindi ako nagsisisi naging ganun ako. Maybe Sean?